And ito, Dark and Light Side of Life, episode 161. Alamin natin saan galing yung mga problema nyo sa buhay. Alam nyo, natatawa ako pag ito yung segment. Kasi talagang nabubuking ka eh. Kung saan galing yung mga problema mo, yung mga kabaluktutan sa buhay mo, di ba? Ito yun. And then dito rin mas malalaman natin kung ano ba yung mga tawag nito, suggestion sana ni universe sa atin, sa buhay natin. So, kung kailan mo ito mapapanood, yan yung message ni universe para sa inyo. And then, sa gusto naman magpabook ng full private reading, message lang din po kayo. And then, pakisuportahan na rin ho yung YouTube channel natin, at saka yung Facebook natin, no? Maliban dito sa TikTok, i-follow, i-like, and i-share, at saka i-repost nyo ng todo. Maraming salamat po. Kuha tayo dito. Una. Oh, Five of Cups. Nasa kawalan. Pangalawa. Justice na karma. Pangatlo. Five of Swords. Okay. Bakit naman kasi ganito? Ngayon, dito tayo mag-diskusyon. Kasi yung una is Five of Cups. Ibig sabihin nun, may mga bahagi sa buhay mo na mali ang pinili mo. Mali ang decision mo. Kaya nasayang. Ngayon, nakafocus ka doon sa mga nawala. 'Di ba? Nakarma ka kasi. Nakarma ka. Binigyan ka ng hustisya ng Panginoon, ni Universe, dahil mali ang pinili mo. And then, sinabayan pa dito ng Five of Swords, ito yung mabigat. Kasi, lahat ng sugat, lahat ng sakit, lahat ng panluloko, pandaraya, ando doon na. Nandiyan na, binibigay na, pinapakita na, nangyayari na sa buhay mo. Siguro ito yung matinding kahirapan, yung iba dito, matinding kalungkutan, depression, anxiety, stress, sa trabaho, sa pag-aaral, sa relasyon, sa pamilya, sa negosyo, sa kaibigan, sa kahit kanino na. Siguro, 'di ba? Andiyan tambak na. Iyan na lahat. Name it, andiyan lahat ng problema mo. Tignan natin dito kung ano ba dapat sana. Una, this is the Two of Wands. Pangalawa, the Star. And pangatlo, the Page of Cups. Yan yung order dapat ng process, or yan yung dapat yung proper process or order ng ginagawa ninyo. Yung Two of Wands kasi, may pagpipilian ka. Dapat, pag-isipan mo. Kasi itong Star, these are your hopes and dreams sa buhay mo. 'Di ba? Dapat pag-isipan mo, isaalang-alang mo, no, wag kang pabugso-bugso, wag kang magpadala sa galit mo, wag kang magpadala sa sobrang saya mo, kung baka kasi kapag nagdesisyon ka dahil galit ka, walang kasiguraduhan kung ano yung resulta. Kung nagdesisyon ka dahil masaya ka, ganun din yung mangyayari. Dapat pag nagdesisyon ka, yung hindi ka masyadong na masaya, hindi ka masyadong malungkot, hindi ka masyadong galit. Kasi doon mo makikita yung state of mind mo na normal. And then, dito mo ma-appreciate kung ano lang yung ibibigay at darating talaga para sa'yo. Kung ano yung para sa'yo. Kasi makikita mo yan para bang para kang nagluluto, di ba? Gusto mong kumain ng masarap na ulam, pero yung pera mo is hindi kasya. Ito yung card na yan. Yung pag-isipan mo kung saan kasya, 'di ba? So ngayon, kung sakali namang mapagkasya mo talaga siya para makabili ka ng ulam na masarap, ang kasunod nun, kasya ba sa miyembro ng pamilya na kakain, 'di ba? May ganun 'yun eh. So dapat alam mo yung priorities mo, alam mo yung wants and needs mo. No, hindi lang sa sarili mo kundi sa pamilya mo. Ngayon, ito yung pangarap mo sa buhay. Kung gusto mong maabot yung pangarap mo, halimbawa, no, nasa lugar ka, nasa place ka ninyo. Tapos you spent your half of your life doon, hindi ka naging successful.
And then here comes an opportunity outside the province or outside the location where you are at. Natagpuan mo yung swerte sa buhay mo. Pero kahit maswerte ka doon, mas pinili mong bumalik sa lugar mo dahil sa tingin mo okay ka na. Pero nang bumalik ka sa lugar mo, bumalik ka at mas lalong naging masama ang sitwasyon mo. Napariwara ang buhay mo, nawala lahat ng mga nakasanayan mo, 'di ba? So, ito 'yun nakarma ka. Kasi binigay na sa iyo ng Diyos. Pinakita na sa iyo ng Diyos, pinaranas na sa iyo ng Diyos kung saan mo matatagpuan ang swerte mo sa buhay. Tinalikuran mo sa maling desisyon at sa maling choices mo sa buhay, di na karma. Maliban sa karma na dagdagan, andun lahat ng problema, tinambak sa iyo ng Diyos, sasabihin ng Diyos, wala kang silbi. Binigay na sa iyo yung solusyon, tinalikuran mo. Mas pinili mo yung ganito. Ito yun, yung mga desisyon mo sa buhay. This is the 5 of Cups na kung kailan ka na karma, kung kailan ka tinamaan, tsaka mo naalala na sana pala tinanggap mo na lang kung ano yung meron. At hindi mo na iniwanan, hindi mo na tinalikuran, hindi mo na pinabayaan. At hindi mo sinayang. Yun. Kasi, ito yun 'di ba? Mamili ka, mag-isip ka ang mga pangarap mo sa buhay. Kapag ibinigay ba, anong gagawin mo? 'Di ba ingatan mo, huwag mong abusuhin, huwag mong saktan, huwag mong sugatan, huwag mong talikuran. Ganun ang negosyo, ang relasyon, ang pamilya, ang pag-aaral, at lalong-lalo na sa sarili mo. Kung mahal mo ang sarili mo, piliin mo kung kanino ka masaya. Kung mahal mo ang isang tao, bago mo siya kunin at bawiin, isipin mo kung mahal or magiging masaya pa rin ba siya sa piling mo. Yung isa lang hits dyan, kung yung tao na yan ay nagayuma, syempre, hindi na niya maaalala kung ano ka sa buhay niya kasi nagayuma siya Ipatanggal mo para bumalik sa dati. Kung nabarang ang magulang mo, anak mo, pamilya mo, ipatanggal mo yung barang. Kasi pag natanggal yan, malalaman mo kung sinong nagpabarang kasi yung nangyari diyan, babalik doon. Depende kung legit yung gagawa ng ritual. Kung sa negosyo naman, kung minamalas ka sa negosyo at gusto mong makabawi, pwedeng i-ritual yan. Sa mga mahal mo sa buhay na nawala, pwedeng gawa ng comeback ritual yan. Sa mga nawalang, basta kung ano yung nawala na gusto mo ipahanap, pwede. Ganon din yon sa mga taong na-depress. Kung uulitin ko, sasabihin ng doktor, depression yan. Pero ang hindi alam ng doktor, pinabarang yan, kaya nabuwang. Minsan, sa sobrang gayuma, mabubuang din ang tao. So, yan na yan. Sinabi ko na. Hindi ko alam kung sinasabi sa inyo yan ng iba, pero yan na din yun Kasi dapat nyo rin malaman yan para alam nyo yung pros and cons ng sitwasyon. So, kung gusto nyo magpagamot, gusto nyo magpa-ritual, gusto nyo magpa-card read, message lang po kayo. At doon sa nag-donate kahapon, maraming salamat po. At sa gusto pang mag-donate sa bagyo ng biktimang, sa biktima ng bagyong Enteng, Bibingka, ganun, message lang po kayo. Kasi idadaan po natin yan sa Piso Caravan at ibibigay sa mga homeless children, senior citizens, at mga aso at pusa at iba pang hayop. Okay? Wag lang yung asal hayop. Maraming salamat po sa inyo lahat. Proceed tayo sa Real Talk 101. Thank you and good afternoon.